Eto na nga po, pag-usapan na ho natin na dapat po bang pumalit na si VP Sara Duterte bilang acting president. Kasi sa akin ako naniniwala na sa tingin ko, dapat nang pumalit ni VP Sara Duterte bilang acting president, di ba? Bakit? Kasi nga, hindi na nagpapakita ang Pangulo in public. Wala nang live, wala nang public appearance, wala na. Buti pa si VP Sara Duterte, may live appearance. Ito nga, pinagkaguluhan pa siya. Di ba? Ayan Acting president na ho yan. Dapat maging acting president na yan. Kasi tiwala ng taong bayan nasa kanya eh. Ipapakita ko sa inyo na tiwala ng taong bayan na kay VP Sara Duterte na. Ito, papakita ko sa inyo yung tiwala ng ating mga kababayan. Nangunan naman si Vice President Sara Duterte sa pinakabagong survey ng WR Numero Research. Net 25, ang lakas ng mic nyo Sa tanong sa una, kung ngayon gaganapin ang eleksyon, sino ang iboboto mo? Kung saan 11 politiko at opisyal ng gobyerno ang nalumutang ang pangalan ng posibleng maging kandidato, si VP Sara pa rin ang may pinakamataas na porsyento ang nakuhang boto. At ilan naman po sa mga kababayan natin na nakausap ng Net25 News Team ang nagsabi po ng kanilang opinyon kung bakit nila iboboto si VP Sara bilang susunod na Pangulo ng Bansa. Tingnan natin ang karagdagang detalye sa live report ni Madeline Villar Moratillo. Mads. Yes, Ali, si Vice President Sara Duterte pa rin niya ang nananatiling pinakamalakas sa contender sa mga presidential balls sa 2028. Patuloy na nangunguna si Vice President Sara Duterte sa pangalan ng presidential balls sa 2028 elections. Sa pinakuling survey na ginawa ng WR Numero Research nitong Marso, 35.9% ng mga respondent ang nagsabi na si VP Sara ang iboboto nila sa pagka-presidente. Tinanong ng Net25 News Team ang ilan nating kababayan. Bakit nga ba nila iboboto si VP Sara? Ayan, pakinggan natin. Bumalik po yung dati na may yung mga tao may kinakatakutan. Ngayon na mga tao maluwag. Kung ang magiging pala. Mga kinakatakutan para daw may balik. Kasi totoo nga naman, wala na kinakatakutan ngayon. Ang lupit ngayon. Hindi talaga, alam mo ang mga kriminal, iba mag-isip. Totoo, hindi ako nagbibiro. Ang mga kriminal, gago talaga yan. Mga demonyo yan. So kailangan yung Pangulo, matikas, hindi parang hindi pwedeng ganun. Kanya, katulad din ng kanyang tatay. Opo. Kasi yung seguridad ng mga tambayan na sa paligid, yung mga mas maganda nung panahon ng Pangulong Duterte. Kasi ano naman siya ni Duterte. Mga Duterte nila ako nung panahon ni Duterte. Possible. Simula nung naupo si Tatay Digong, parang nabawasan din yung mga alam nyo na yung mga nagkaroon ng war on drugs. Yung kontra laban sa droga medyo nabawasan. Wala siya ngayon, parang bumalik yung mga krimen ngayon. Bago madami yung mga krimen, mga namamatay. Okay naman siya sa kanyang katagalan. Ang percentage na nakuha ni VP Sara malayo sa pumangalawa na si Senator Raffy Tulfo na nakakuha lang ng 18.5%, habang 15.7% naman si dating Vice President at ngayon Naga City Mayor Leni Robredo. Si Robredo ay una nang napabalitang nililigawan umano ng administrasyon para maging pambato sa 2028. Makailang beses din silang nagkita ng personal ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nagpunta sa Naga para sa isang proyekto. At ang ikalawa, sa Malacanang nang dumalo naman si Robredo. Nakita ninyo yung survey, di ba? Ang lupit Hindi, sabi ko nga doble. Ito, dali andali lang i-screenshot natin. Kasi doble ayan Wait. Yan. Labo naman ito. Lakas ng ng net. Ito, totoo. Ayan. Grabe. Alam mo, sa totoo lang,
Hindi ako magtataka talagang pipilitin nila yung impeachment eh. Ayan, no? Ito. Si VP Sara Duterte, o sabihin, i-round up na natin sa 36 kasi 35.9. 36. Ano kalahati ng 36? Diba? 17.5. Hindi. O sa ikalahati na natin, gawin natin 35. O tama, 17.5, more or less, 17.5. O yun. O si Rapi Tulfo, halos kalahati lang ang tinamaan eh. Higit kumulang kalahati lang ang tinamaan niya. O si Robredo, 15%. O, wala. Alam mo, Robredo, nakakasira sa'yo. Yung mga katulad ni Palsis. Kung kaibigan mo yung si Palsis, kausapin mo. Sabi mo sa kanya, manahimik ka na lang. Aside from ang pangit mo, ganun ba? Pangit ka rin naman. Oo nga, alam ko naman. Hindi, I mean kasi, yung kasi sobra eh. Hindi naman ako mapalait sa itsura kasi alam ko naman yung kalalagayan ng level ng utak ng mukha ko. Pero yung mga katulad niya, yun yung talagang amoy mabantot eh. Alam mo yun? Kayo naman mga kababayan. Huwag kayong ganun. Wala naman niya sa mukha, wala rin niya sa amoy. Nasa utak yan. Yun na nga, wala na nga utak eh. Wala na nga itsura, wala pang utak, di ba? Hindi, kaya ko sa'yo kausapin mo, Lenny Robredo, sila Palsis. Si Palsis, sino pa yung isa, ang gulo ng ngipin? Yung hindi nag-usap-usap yung ngipin, kaya kung saan-saan ang tubo. Kalimutan ko na yung analyst na yun eh. Tuloy natin tong balita na to. Tuloy. Okay. Ay nilusad na programa ng Pangulo para sa mga lokal na pamahalaan. Pang-apat sa listahan ng presidential ball si Senator Bongo na nakakuha ng 3.6%. Si Senator Risa Hontiveros na nagsabing handang tumakbo sa pagka-presidente kung siya ang mapipisil ng oposisyon, nakakuha lang ng 0.7%. Sa mga respondent na kasama sa survey, 19.4% naman ang nagsabi na hindi pa sigurado kung sino ang iboboto sa pagka-presidente. Sa pagka-vice-presidente naman, number 1 sa listahan si Go na nakakuha ng 12.2%. Dikit naman sina dating Senator Grace Poe at Senator Robin Padilla na nakakuha ng 11.9% at 11.7%. Nasa top 4 Hindi nyo napansin, halos lahat ng mga kaalyado, mga Duterte, yun ang nangunguna. Ganyan ang sinusuka ng taong bayan ang mga Marcos. Vice President, ang mga umaangat din, walang iba kung hindi Duterte, si Bongo, si Robin, si Marcoleta. ang proyekto. At ang ikalawa, sa Malacanang nang dumalo naman si Robredo sa inilusad na programa ng Pangulo para sa mga lokal na pamahalaan. Pang-apat sa listahan ng presidential ball si Senator Bongo na nakakuha ng 3.6%. Si Senator Risa Hontiveros na nagsabing handang tumakbo sa pagka-presidente kung siya ang mapipisil ng oposisyon, nakakuha lang ng 0.7%. Putang ina. Tingnan mo, oh. Hontiveros, 0.7. Baka pag tumakbo akong presidente, magkaroon ako ng 1% eh. Biro lang ha. Tingnan mo, wala siyang naloloko dun sa parang sorry hindi naman to sa pagdi-disrespect pero parang ginagaya niya si Mama Mary sa pagsasalita, yung style. Hindi, alam naman natin, di ba, yun ang perception ng mga tao na ganun magsalita si Mama Mary, na parang banal. So, ginagaya niya. Parang, ang tutulong sa inyo para sa pag-unlad ng ganyan pa. Kala niya may nauutos eh. Sino kaya yung 0.7 na yan? Ha? Sino yung 0.7 na yan? Anak ng wewe kayo Mga baliw kayo Nakakaya kayo. Mantakin nyo, dami ninyo Sa mga respondent na kasama sa survey, 19.4% naman ang nagsabi na hindi pa sigurado kung sino ang iboboto sa pagka-presidente. Sa pagka-vice-presidente naman, number 1 sa listahan si Go na nakakuha ng 12.2%. Dikit naman sina dating Senator Grace Poe at Senator Robin Padilla na nakakuha ng 11.9% at 11.7%. Nasa top 4 rin sa vice presidential balls na gustong iboto ng publiko si Senator Rodante Marcoleta na may 8.4%.
Si PBBM na magtatapos na ang termino sa 2028 nakakuha ng 3.6% sa vice presidential survey. 26.8% naman ang nagsabi na hindi pa sigurado kung sinong iboboto sa pagka-vice-presidente. Ang survey ay ginawa mula Marso 10 hanggang 17 ng taong ito sa pamamagitan ng face-to-face interview sa 1,455 respondents mula sa iba't ibang lugar sa bansa. Ali, sinubukan naman natin makuha yung panig na Malacanang patungkol dito kung ano yung kanilang komento pero wala pa silang tugon hanggang ngayon. Balik sa inyo dyan, Ali. Okay, 35.9% ang suporta nationwide ni Vice President Sara Duterte. So meaning, no, almost 36%. Malayo nga yung pangalawa na si Raffy Tulfo at 18.5%. Tanong natin, sino ang nasa likod ng WR Numero Research? Mads. Yes, Ali, sa pagkakaalam ko, mga political analyst yung nasa likod nitong WR research na ito. Oo, yung binabanggit nila na figure ng undecided pa rin in both dun sa presidential at sa vice presidential slots, no? 19.4% ang undecided sa pagpili kung sino sa panguluhan, ano? So, yung ang sinasabi, malaking bagay pa rin itong 19.4% na parang tinatawag nating nakaupo pa rin sa fence, sitting sa fence pa rin, na straddlers pa rin, na pwedeng maging swing votes pa yan, ano? Malaki pa rin yung 19.4%. Yes, totoo ka dyan, Ali. Sila yung mga kababayan natin na nagmamasid pa rin hanggang ngayon kung sino nga ba yung talagang sa tingin nila karapat-dapat nilang iluklok pagdating ng 2028. At nanguna si Senator Bongo sa vice presidential slot naman, ano? At doon sa vice presidential survey naman, 26.8% mas malaki yung undecided. Pero pumasok din pang-apat ba si Senator Rodante Marcoleta, Mads? Yes, tama ka dyan, Ali. Pumasok yung pangalan niya. Alam mo, actually, Ali, mabanggit ko lang, no, nung sinabi ni Vice President Sara Duterte na meron siyang napipisel na kanyang magiging katandem para sa 2028, isa yung pangalan kasi din ni Senator Rodante Marcoleta sa mga lumulutang na posible na niligawan ni VP Sara na maging kanyang katandem. Pero wala pa namang kumpirmasyon kay VP Sara at ayaw niya rin kasing banggitin kung sino nga ba yung kanyang napipisel na maging katandem para. Kita mo yung kasunod niya, no? Si Raffy Tulfo. Hindi niya kasunod si Leni Robredo. Tapos sasabihin ng iba, pag si Leni Robredo daw ang tumakbo, panalo na, sure na. Di ba yan sinasabi ni Trillanes eh? Baliw din talaga ito si Trillanes eh, no? Di ba? Yan ang sinasabi niya eh. Oh. Ay, nako. Anyway, tuloy natin yung pagiging hibang ni Trillanes. Sa 2028, dahil ito raw ay kanyang pinoprotektahan para hindi raw ito ulanin ng batikos lalo na at ganon yung ginagawa ng kanyang mga kritiko. Pag maagang nagdedeklara, ganun talaga, hindi ba? So ito, 1,455 respondents face-to-face, no? Na interviews to nationwide. Yes, at Ali. yung pulso, kasi minsan Yes. yung resulta ng survey naaayon dun sa period, no? Kung kailan ito isinagawa. March 10 to March 17, 2026. Ano ba yung ating nun? Ano yung background ng mga pangyayari ng mga balita nito? Recently lang yun eh, March yun eh. Ay hindi pa nagsisimula itong kaguluhan sa Middle East. So nung panahon na yan, medyo mainit pa rin na issue yung patungkol sa ICI, yung Kita ninyo ha, ito pa yung issue patungkol doon sa flood control, pagdating po doon sa impeachment ni VP Sara Duterte, yan pa po yung issue. How much more ngayon? How much more ngayon na tila nawawala ang presidente sa kalagitnaan ng krisis ng ating bayan? patapos na yung termino nila, yung report ng ICI. So basically, yung flood control issue pa rin, yung mainit. Oo, para dun sa mga partido na talagang nais na hindi maging Pangulo si VP Sara sa 2028, wala pa rin kasing malakas na manok na itatapat. Tama ba yung sinasabi na yon, Mads?
Yes, tama ka dyan, Ali. Ayun nga yung lumalabas, no? Bagamat may ilang lumutang, kagaya na lang na ni dating Vice President Leni Robredo na matatandaan na umugong na siya yung posible na maging pambato ng administrasyon para sa 2028. Bagamat wala naman itong kumpirmasyon mula sa panig ni Mayor Leni Robredo at maging sa panig ng Malacanang, ay naging kapansin-pansin din kasi yung personal na pagpunta ng Pangulo doon sa kung saan nga nagkaharap yung dalawa. Tapos nasundan pa dito sa Malacanang ng personal ding dumalo si Mayor Leni doon sa isang event patungkol sa mga LGU officials. Oo, kaabang-abang yung susunod na survey. Ayun na nga. So mga kababayan, ayan po, 'di ba? Alam mo, ito'y Banateros, kung totoo man o hindi ang mga kumakalat, isa lang ang malinaw. May karapatan tayong malaman ng katotohanan. Hindi ito tungkol sa kulay, hindi ito tungkol sa kampo, Marcos o Duterte. Ito'y tungkol sa tiwala ng mamamayan sa kanilang Pangulo. Kung walang tinatago, asan ka na? Magpakita ka. Live! Hindi yung video-video lang. Pwedeng AI yan eh. At pwedeng lumang video. Live! Humarap ka sa publiko. At kung may nangyari, hindi natin nalalaman. Naku po, dapat may maganap na something. Diba? Dapat po ay magkaroon na talaga tayo ng acting president. Handa na ba tayong harapin ang katotohanan, mga kababayan? Banateros, kayo ang magsasabi. Dapat na bang magsalita ang palasyo at mag-live si Marcos at lumabas sa publiko? Dapat na bang maglabas ng malinaw na patunay? Comment nyo sa baba ang inyong opinion. Dahil dito sa Banat Bay, boses ng masa ang nangingibabaw. Kung gusto mo ng ganitong klaseng banat, like, share at subscribe. At tandaan ang katotohanan. Kahit gaano katagal, itago, lalabas at lalabas din. Ako po si Banat Bay. Maraming salamat. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palapakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palapakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palapakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban.
na